Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Nag-search po ako nung gabing yun. Nung lumabas ng Friday night, which is sobrang takot ko po kasi 000. Karapat-dapat lang na humarap sila. Dapat mapatunayan nila yan. I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hongsheng. She reached out po to my office dahil ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hongsheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hongsheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng Pogo na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung Pogo. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hongsheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ko affidavit para na ma-identify na hindi po ko kasali doon. Tapos po, inood lang ako nanood ng balita and inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company kasi wala nga po akong idea. Katapos po nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. Pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita, yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Okay. Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I apologize. Okay lang po ba na na-i-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. Magkapareho po ba? Yung Hongsheng?
kumpara ko lang sa inyo yung totoong signature nyo at saka yung lumalabas sa Hongsheng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yon, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Miss Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter. So, balik lang ako sa DOJ, iyakat. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong susunod na scenario na ma-materialize or dapat mag-materialize? Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation. So, karapat-dapat lang na humarap sila doon sa preliminary investigation na igaganap sa DOJ at ibigay nila ang kanilang panig. So, ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi siya isama doon sa dadalhin sa korte. And I think ito, mahalagang ihambing nga, kaugnay nung sinasabi ni Yusek T, Ms. Merly, Ms. Castro, ihambing yung totoong pirma nyo, dito halimbawa sa BIR ID card nyo, at yung di umanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa papers ng Hongsheng. Oh, and bago pa natin maipakita yung photo na iyon, yung dun sa mga articles of incorporation ng Hongsheng, i-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo na 223-984-212-000. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng articles of incorporation, iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin number yung nasa upper part. Okay. So, nakita nyo. Ito po. Ayan. So, andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Oo. So,
Pero, Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T na sabihin yung inyong yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po, Ms. Castro, sa inyong pagdalo sa hearing natin ngayon, and I really wish you the best po dun sa kaso sa DOJ. Yes, Yusek T. Thank you, ma'am. May dagdag lang na isa pang pwedeng maging option ni Ms. Castro tsaka ng ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban doon sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan. Kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yon, pwede silang lumapit sa amin sa DOJ, sa PAOK at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang anggulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusek T. I hope narinig nyo yung klaro, Ms. Castro, at sa anong paraan makasusuporta din ang komite kung inyong tutulungan din yung DOJ, ay laan po kaming gawin iyon. Thank you po. Thank you po sa inyo. Sa BIR po, BIR. Madam Chair. Yes, sir. Yes, sir. Attorney Tibayan. Pwede po bang ipacheck kung kanino yung isang tin dyan sa taas? Kaninong tin number talaga? Yung 26582074200. At magbigay ng feedback sa komite during this hearing. Sige po, ma'am. We'll do so. Thank you very much. Tulong na rin hindi lamang kay Ms. Castro pero baka sa DOJ din po. Salamat po sa BIR.